Mini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa at sa ikalawang pagbasa sa Kolosas, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang talinghaga ng mayamang lalaki ay isang babala ni Jesus laban sa kasakiman at pagtitiwala sa material na bagay. Bagamat may saganang ani, naligaw ang kanyang puso sa paniniwalang siya'y ligtas na, sapagkat marami siyang pag-aari, subalit kinuha ng Diyos ang kanyang buhay sa isang iglap. Ang hamon sa atin bilang Katoliko, huwag tayong masilaw sa yaman o tagumpay ng mundo. Ang tunay na kayamanan ay ang relasyon natin sa Diyos at ang pagmamalasakit sa kapwa. Mamuhay tayo ng may kabanalan, kawang-gawa at pagiging tapat sa ating pananampalataya. Mga halimbawa ng mga pagbabago sa ngayong panahon, ang pag-usbong ng teknolohiya, marami ang napapabayaan ang pananampalataya dahil abala sa social media o pag-asenso. Ang pagkalimot sa sakramento, maraming Katoliko ang hindi na nangungumpisal o dumadalo sa banal na misa. Ang paglaganap ng materialismo, ang sukatan ng tagumpay ay madalas pera, kotse, bahay, hindi kabanalan. Ang tugon ng simbahan, ang online mass at catechesis
upang mapanatili ang ugnayan sa Diyos. Panawagan ng simbahan sa katarungan, ang pagmamalasakit sa kapwa at pagninilay. Mga mensahe ni Pope Leo XIV ukol sa pagbabalik loob, pagkakalinga sa kapaligiran, at pakikiisa sa mahihirap. Ang panalangin para sa kagalingan ng may sakit at sa mga pumanaw. Aming Amang mapagmahal, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na sina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, si Raymond Lawrence, si April Misaldual, ang buong sangkatauhan, buo naming pamilya, at lahat ng nanonood at nakikinig na dumadaranas ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Pagkalooban sila ng lakas, pananampalataya at kagalingan ng katawan at kaluluwa. At para naman sa mga yumaong kaluluwa, si Pope Francis, si Manuel Sr., lahat ng nasa purgatorio, at ang mga mahal naming pumanaw na, naway tanggapin sila sa walang hanggang liwanag ng iyong kaharian sa pamamagitan ng panalangin at pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Lucas, babala ni Jesus laban sa kasakiman. Sa Kolosas, buhay na kasama ni Kristo, pag-iwas sa makamundong pita. Mangangaral, lahat ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Katisismo ng Simbahang Katoliko tungkol sa kasakiman. Mensaheng pastoral ni Pope Leo XIV, panawagan sa pagbabago at pagbabalik loob. Ang hamon sa ating lahat, sa gitna ng mga pagbabago, ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Kung tayo man ay naligaw o nagkulang, huwag matakot magbalik sa loob sa Diyos. Magsisi, magbago, at muling manalig. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!